Mga kaibigan, mga kababayan, ngayong araw po ng linggo, December 22, 2024, ilang araw na lang po bago magpasko. Ito pong ating minomonitor na low pressure area dito po sa may bandang kanluran po ng Brunei ay naging isang ganap na nga po na tropical depression or mahina pong bagyo. Kung titignan po ninyo mga kaibigan, ang pinakalokasyon po niya ay nandito po siya sa may bandang southwestern Luzon po at meron pong lakas ng hangin na 55 kilometers per hour. Bumubugso naman yung hangin niya sa 75 kilometers per hour. Ang pagkilos naman po, pa north-eastward sa bilis po na 15 kilometers per hour. Kung titignan ho ninyo, mas malakas ho ito kay Bagyong Kerubin, kay Tropical Depression Kerubin mga kaibigan. Dahil si Kerubin, nasa 45 kilometers per hour ang lakas ng hangin niya. Pero ito ho, no, nasa 55 po agad. So may chance din ito na maging isang ganap nga po na tropical storm or medyo malakas po na bagyo. Batasop no mga kaibigan, may chance din naman ito na malusaw tulad nga po na nangyari kay Tropical Depression na Kerubin, no? At within the next 24 to 48 hours, may chance na rin itong pumasok, no? Or papasok na rin ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya maging handa rin po tayo sa mga posibilidad na mangyayari nga po. But ngayon nga mga kaibigan, meron din tayong forecast weather condition dahil na rin dito sa low pressure area na isang ganap na nga po na bagyo. Alamin muna natin, no? Sa area po ng Calabarzon, Bicol Region, Visayas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Marinduque, Romblon at Dinagat Island, asahan ho natin dyan ng cloudy skies ngayong araw with scattered rains and isolated thunderstorm dahil naman ho yan dito sa shearline o yung pagkasalubong po ng mainit at malamig na hangin. Sa area naman po ng Zamboanga Peninsula, Palawan, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi, asahan pa rin natin dyan na weather condition ho natin, cloudy skies with scattered rains and thunderstorm dahil naman po yan sa trap naman po nito nga pong tropical depression or mahinang bagyo o si Bagyong Romina po mga kaibigan. Posibleng impact po nito pagbabaha po sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area naman po ng Metro Manila ngayong araw kasama po ang Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, kasama na rin ng Central Luzon, asahan pa rin natin ng cloudy skies na may kasamang mahina hanggang sa posibleng malalakas na pag-ulan pagdating po sa hapon at sa gabi dahil naman po sa northeast monsoon. So impact din ito, posibleng pagbabaha sa mababang lugar in case magkaroon ng malakas na pag-ulan at landslide po sa mga landslide prone area. Ang ilang bahagi naman po ng Luzon na aking hindi nabanggit, no, ay makakaranas din ng maulap na kalangitan dahil pa rin yan sa northeast monsoon. So mga kaibigan, balikan ho natin ito nga pong Tropical Depression Romina na atin pong minomonitor at inaasahan within the next 24 to 48 hours ipapasok na po ito sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Kung titignan nyo mga kaibigan, nakikitaan ito ng potensyal na mas lumakas pa sa within the next 24 to 48 hours into tropical storm. So ito nga ba ay panghuling bagyo na ngayon nga pong 2024. Kung titignan po natin sa ating pinaka-advanced weather forecast mga kaibigan, ito ho yung panghuling bagyo na dito nga po sa ating Philippine Area of Responsibility at hindi na po ito nakikitaan ng mga susunod pa na bagyo. Magkagayon man, inaasahan din mga kaibigan na yung layo niya na 900 kilometers dito nga po sa may bandang southwestern Luzon ay posibleng mas lumapit pa. So tutumbukin niya mga kaibigan etong area po ng South Luzon. Kung titignan nyo, posible din siyang dumaan or gumilid po dito sa may bandang South Visayas mga kaibigan at papunta po ng Luzon yan. Mas maganda nakahanda tayo mga kaibigan. Iba naman yung naging direksyon ni Bagyong Kerubin mga kaibigan. Tulad na aking sinasabi, kapag amihan season po, pabago-bago po yung direksyon ng bagyo mga kaibigan. Nag-iiba-iba po yan. Magkagayon man mga kaibigan, tulad ng aking sinasabi, meron din tayong nakataas ngayon na heavy rainfall warning, Mga dami ng pag-uulan ito dahil sa shearline, dahil ito sa tropical depression at northeast monsoon. Asahan natin ngayong araw mga kaibigan ang heavy to intense rain na meron pong 100 to 200 millimeters na pag-uulan or dami ng ulan na posibleng maranasan sa Quezon, Camarines Norte, Oriental Mindoro at Palawan. Asahan natin ng moderate to heavy rains na meron 50 to 100 millimeters sa dami ng ulan dito po sa Laguna
Occidental Mindoro, kasama na rin mga kaibigan ng Marinduque, Romblon, Catanduanes, Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Masbate, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Northern Samar, Eastern Samar. Asahan din natin mga kaibigan ngayong araw hanggang bukas ito, heavy to intense rain na merong 100 to 200 millimeters na dami ng ulan dito nga po sa Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at Sorsogon. Moderate naman to heavy rains na meron ding 50 to 100 millimeters na dami ng ulan dito sa Quezon, Masbate, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Palawan, Aklan, Capiz, Northern Samar, Eastern Samar. Asahan natin mga kaibigan na ito nga pong tropical depression na ito, hindi ito magiging banta, no? Do makakaranas po tayo ng pag-uulan, posible, bago po magpasko or pagdating ng December 25 sa Pasko mga kaibigan. Pero mas maganda na maging masaya pa rin po tayo dahil nga po, tulad ng aking sinasabi, noong last 2021, meron din tayong tinatawag na Super Typhoon Odette na antindi po na naging pinsala. Kung ikukumpara nyo ngayon, dalawang bagyo ang nagsabay mga kaibigan. Ngayong Disyembre, nakita naman natin yan, Kerubin at meron pang Rumina na humabol. Hindi naman ito nakikitaan ng potensyal na magiging isang ganap na super typhoon or typhoon category, which is dapat po nating ipagpasalamat yan sa Diyos mga kaibigan. Ang nangyayari ho dito mga kaibigan, nagiging alerto tayo dahil nga po ayaw na natin maulit yung mga matitinding mga pinsala. Pero ako na po nagsasabi sa inyo mga kaibigan, hindi na po ito tataas pa sa severe tropical storm or typhoon hanggang super typhoon category. Kung lumakas man po etong tropical depression Romina, hanggang tropical storm na lamang siya, Yung tropical storm po mga kaibigan, sa mga hindi nakakaalam, meron lamang itong lakas ng hangin, na 75 kilometers per hour. Hindi ito ganoon kalakas at yung posible niyang maitala na signal alert hanggang signal number 2 lang mga kaibigan in case maging tropical storm po siya mga kaibigan. But as of now mga kaibigan, marami pang posibilidad na mangyari. Posible din itong malusaw ayon din sa ating nakikitang data. Meron po itong medium chance na malusaw at meron naman ding higher chance na maging tropical storm po mga kaibigan. So yung mga posibilidad na yan, hindi po natin inaalis. At tulad ng aking sinasabi, kapag ganitong meron agad na nabubuo na bagyo, unang-una kong pinapaalala po sa inyo, maging alerto, alamin natin yung pinaka-exact na lokasyon mga kaibigan na itong bagyo nga po na ito sa South Luzon po ito mga kaibigan na may layong 900 kilometers. So pangalawa mga kaibigan, dapat po magkaroon tayo ng constant communication. Yung plano sa dapat nating gawin kapag meron pong banta ng bagyo nga po. Mahina man ito o malakas. Yung pangatlo natin, lagi tayong mag-imbak ng sapat na pagkain na posibleng tumagal ng ilang araw. Dahil kung sakasakali nga po itong pag-uulan nating mararanasan dahil po dito sa shearline, weather system natin, Northeast Monsoon, at itong bagyong Rumina, Tropical Depression Rumina, ay mas lalakas pa, mas maganda meron tayong nakastock na pagkain. Especially Noche Buena natin, handa na po natin. At yung panghuli natin mga kaibigan, lagi kong pinapaalala sa inyo, manatili na lamang tayo sa ating mga kabahayan kapag meron po tayong banta po ng sama ng panahon. Tulad ngayon, may bagyo po tayong minomonitor. At kung titignan nyo mga kaibigan, etong sinasabi po natin na tropical depression mga kaibigan ko, hindi nyo dapat pangambahan. Bakit mga kaibigan? Kung patuloy kayong mangangamba, ay wala tayong mangyayari, walang mangyari. Puro kaba o puro takot ang ating mararanasan. Noong mga nakaraang linggo, noong mga nakaraang buwan, nakita nyo tuloy-tuloy po ang pag-uulan dahil po yan sa shearline. Yung shearline mga kaibigan, dyan sa may bandang area ng Mindanao mga kaibigan at Visayas, kasama rin ilang bahagi na Luzon, apektado. Parang bagyo din ho ang epekto ng shearline mga kaibigan. Tuloy-tuloy yung pag-uulan. Ang kaibahan lamang, ang shearline hindi po ganoon kalakas ang hangin. Unlike po sa mga bagyo mga kaibigan, mga typhoon category, minsan malakas yung hangin yan pero kakaunti lamang po yung ulan na naidudulot niyan. Kaya lang naman po kasi nape-penetrate o natitrigger eto nga pong low pressure area para maging isang ganap na bagyo dahil po dito sa dalawang weather system po mga kaibigan. Kasama dyan ng shearline at eto nga pong northeast monsoon. Kung wala naman ho yan mga kaibigan, eto mga low pressure area, malulusaw lang po yan mga kaibigan ko. Pero nakita naman natin si bagyong Kerubin, nalusaw lang din sa loob ng ilang mga oras nung naging isang ganap na bagyo. So yung chance na ito ay malusaw din, bagyong Rumina, tropical depression Rumina, hindi po natin inaalis. So makapangyarihan pa rin ang panalangin natin sa Diyos na maging safe tayo
tayo. Ngayon nalalapit nga po na Pasko, no? At alam naman natin, hindi tayo papabayaan. Magkaroon man ng pag-uulan, ituring na lamang po natin ito na blessings sa ating mga kabundukan, sa mga pananim natin na palay para madiligan po ng maayos mga kaibigan. Tayo rin naman po ang makikinabang. So mga kaibigan, yan lamang pong update natin ngayong araw na ito. I-update ko po kayo muli sa mga susunod na kaganapan. And please huwag nyo kalimutan na i-like at i-subscribe ang ating YouTube channel for more weather updates. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat.